Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan. Sa ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas.
Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Welcome na po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Professor of Surgery ng University of the Philippines Manila and Surgical Oncologist ng Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin Dr. Marco. Good evening and Happy New Year. Ito ang first episode natin para sa taong 2026. Kumusta? Thank you and Happy New Year. Elay, ang ganda ng suot mo. Hindi ako nakasuot ng red, hindi mo sinabi. Dapat ibagayan kita. Next time, sabihin mo. Yes. Sa Chinese New Year. Okay. Next yan. Yan. Magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Bagong taon, bagong buhay, bagong pagsubok nga na naman po ba, Dok, ang ating kakaharapin? Ito, ngayong 2026 may mga pagsubok na hindi lang simple, kundi major nga daw na maituturing para sa mga oncologist. Under pressure na nga po ba kayo bilang isang oncologist, Doc? Ay, nako. Palagi naman, pero habang tumatagal, mukhang talagang nasa-challenge tayo at dahil bagong taon, pag-usapan natin yung anong bang mga challenges na nakikita natin sa ating pagdarating na bagong taon. Pero hindi lang ito challenges para sa amin, at baka I might sound selfish dito sa ating programa. Hindi talaga lang naman problema namin na oncologist at mga doktor ito, kundi actually tayong lahat, itong mga pag-uusapan nating mga challenges, mga problema, ganon, mga pressures na meron tayo na ukol sa cancer, talagang shared, at talagang pangkalahatan tong problema. Yes. At kung titimbangin na nga natin, Doc, kasi sa pasyente at syempre sa profesyon ninyo bilang mga surhano or mga oncologist, kasi ang cancer patients or incidents natin, anong statistics meron tayo ngayon, Doc? Exactly, nakakagimbal dahil pag titingnan mo ang ang ating current statistics kasi ay nangahango sa 2022, Ito yung pinaka recent na statistics natin na meron, kasi worldwide Yes. At ang tala ay merong mga 9.7 million na new cancer cases noong 2022. By 2050, in another say 25 years, ang projection ay aabot to ng mga 10.4 million. So nakikita mo na kada taon dumadami talaga or tumataas ang mga taong tinatamaan ng cancer or natatamaan ng cancer. And so magiging malaking problema ito, or dahil sa pagtaas ng sakit na to, at tayo ang mga doktor, yung healthcare workers ang siyang naatasan, na gawan ng paraan, at ang ating gobyerno dahil lumalaki yung problema, hindi lumiliit, talagang magiging challenge, at magiging problema. Kaya natin talagang kailangan pag-ukulan ng
pansin at pagkukulan ng itong talakayan natin. Kanina nga nabanggit nyo, Doc, na taon-taon nadaragdagan yung bilang or yung insidente ng cancer sa hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Pero yung pinagbabatayan nga po natin ay base pa sa datos ng 2022. So more or less like we are 3 to 4 years beyond o behind dito sa pangangalap nga po ng ating impormasyon o ng ating datos. Totoo naman, pero again, dahil meron na rin tayong kaalaman tungkol sa before 2022 at anong nangyayari, and ang projection nga, buti may projection, talagang tataas kada taon. And so, since tayo ay nasa 2026, tumataas talaga ang bilang na worldwide sa buong mundo na nagkakaroon ng cancer. When it comes to aging population, Doc, ito nga po ba yung mga nagkakaedad na or sabihin natin dumadagdag nga rin po kasi yung populasyon natin sa buong mundo? Well, Ella, hindi ba ikaw ay considered baby boomer? Na pinanganak nung after the war, which is like 1945 hanggang mga 1964, ang tawag doon baby boomers, no? And then ikaw kasi Gen Z, Doc, eh. No, of course I know, no. So ang population natin, naintindihan natin na nag-boom. Actually, kaya tinawag na baby boomer generation yan Dahil talagang dumami ang ating populasyon. Now, imagine if you were born in 1945, even up to 1964. So, how old would you be? Mga 60s to 80s na yan. Okay. Ngayon, no? Oo. So, that means itong grupo na ng tao na dumami bigla dahil pagkatapos ng gera, ito ay nasa 60 to 80 na siyang edad ng pagkakaroon ng cancer. And dahil nakikita natin yung populasyon na to, and in fact yung sumunod, kasi 1965 hanggang even if you say up to 1980, ilang taon na to? Mga at least mga 45 na, at tumatanda, At habang tumatanda talaga yung population, nakikita natin na dahil sa asosasyon, or kaugnayan ng aging or pagkatanda at cancer, dadami rin ang ating cancer, mga tao magkakaroon ng cancer. And therefore, talagang nagiging naaantala tayo or nakikita natin na natural lang na tumaas ang problema ng cancer. Pero kung pag-uusapan naman nga po natin, Doc, yung mga nakaka-survive or sabihin natin after the operation, gumaganda naman yung kanilang kalusugan at eventually tinatawag silang cancer-free. Correct, you see that although na dahil sa ating mga teknolohiya, technology, correct, at ating mga mas bagong gamot at mga natuklasan na paraan para masugpo ang cancer, totoo naman na meron tayong mas mataas ang ating chance na or pagkakataong gumaling or mag-survive from cancer. Problema, nakikita rin natin na habang tumataas or dahil meron tayong itong tinatawag na survival gains, meron ding or tumataas din yung pagkasalimuot ng pagiging or paggagaling. For example, dati yung hindi dati operasyon lang dahil operasyon lang or surgery lang ang ating option sa mga ilang cancer. Ngayon, napapataas natin ang survival
Pero dinadagdagan natin ng mga mas complex na gamutan like radiotherapy, chemotherapy. Now we have immunotherapy. Dagdag ng dagdag at pa-complex, no, palalim ng palalim ang ating ginagawa para makuha or makamit itong mga survival games na to. So, problema, syempre, no? Kasi hindi nagiging mas simple. Oo. Sana gagaling or pag yung mga survival games nga natin, no, nagiging mas simple at mas simple, di mas maganda, no? Although aminin natin na merong areas na nagiging, for example, mas simple. For example, meron ng mga kaso na hindi na kailangan nating operahan, no? Merong mga gamutan na hindi na kailangan ng surgery or hindi na kailangan ng katulad ng ginagawa natin na nire-radiotherapy natin yung buong katawan, for example sa lymphoma, no, nagiging mas simple, but overall nagiging mas complex, no, yung ating pagbigay ng healthcare or pagbigay ng solusyon sa cancer. Kumbaga parang mas maraming option, mas confusing, Doc, or sabihin natin, nagiging complex nga po at yung complication, mas nagiging prone or susceptible yung mga pasyente. Correct, no? Yan lang sa pag-explain ng mga options, no? Dati, siguro wala pang 5 minutes, tapos na, no? Bawat bagong pasyente, sasabihin lang natin, ganito kailangan natin ng operasyon, tapos na, no? Ngayon, grabe, ang operasyon, hindi lang operasyon, kasi maraming options pa. Alin ang gusto mo, tapos i-explain mo lahat, no? Yung pros and cons. And then pagkatapos ng operasyon, may gamutan pa, may ganito pa, no? So, dahil maraming options, no, which is good in a way, pero again tumatagal yung discussion at several times nga sinasabi ko hindi lang yung communication na issue natin, no, sa pasyente nagiging mas complex din kasi hindi lang Ingles, for example, hindi lang Chinese minsan, Tagalog at lahat ng aking yung dila ko umiikot na dahil sa pagka-explika, no, and most especially kung isang bagong pasyente pwedeng umabot ng more than 1 hour ang pag-explain ng mga options. Yes, nagiging complex nga rin po, Doc, kapag pinag-usapan na rin yung budget, dahil hindi nga rin naman po lahat afford yung mga ganitong klaseng treatment. Anyway, aalamin pa nga rin po natin, Doc, ano pa nga po ba yung mga pagsubok, mga challenges na maaaring kaharapin ng ating mga oncologists ngayong 2026? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Number Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience,
and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi Kami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan po natin challenging facing oncologist in 2026. Dakuan naman natin yung workforce crisis and burnout, Doc, dahil dito nga po sa Pilipinas, meron pa nga rin daw po tayong shortage ng oncologist and nurses dahil karamihan nga daw po ay nakasentro sa Metro Manila at iilan-ilan nga rin lamang po yung mga na de-deploy natin or na-assign sa mga probinsya. Tama ba yan, Doc? Hanggang ngayon, may kakulangan pa nga rin po ba tayo sa oncologist? Overall kasi sa mga doktor, kung titingnan mo, even datos ng Department of Health, talagang may kulang sa doktor, hindi lang oncologist kung hindi sa doktor. Dahil lumalaki na ang ating populasyon nga, nag-explode. Tayo ngayon ay 110 million. And kung tutuusin, merong tamang ratio ng ilang doktor sa bawat ilang populasyon. Kulang na kulang now. So, kahit sa Metro Manila, talagang kulang pa rin. Okay.
and nurses, no? Not only doctors but also nurses. Lalo na ang nurses kasi well, obviously, no, ang mga nurses natin at mga doktor natin kung saan-saan pumunta rather than nagsastay dito dahil sa, well, maraming factors. Sa mga benepisyo kung pag-uusapan rin, ano? Correct. And aside from that, sinabi mo na maliban sa kakulangan, so may shortage na in absolute number, tapos mal-distributed pa, no? Yung distribution ng workforce na to or ng doctors and nurses hindi talaga umaabot sa kung kailangan kung saan kailangan din, no? And well, marami kasing issues yan. It's not only the development, no, economic development of a place, no, kung hindi yung opportunities kasi, for example, kung ikaw ay magpa-practice or maghahanap ng hospital na mag-hire sa'yo as a nurse, no? Mas maraming opportunity din talaga sa cities kaysa sa rural areas, no? Okay. Kasi sa rural areas, bihirang may magandang ospital, no? And so isa yan sa mga problema, no, sa workforce distribution as well as in the absolute number. Pero kung i-compare natin before, Doc, no, bilang professor, kayo yung nakaka-encounter yung mga number of students. Sa panahon ngayon, marami pa rin nga po ba yung mga nagtitake ng nursing and doctorate ng doktor ngayong panahong ito? Kasi nung batch namin, marami nga po na kumukuha ng ganitong kurso tungkol sa medicine dahil nga po malaki ang sahod. Pero ngayon kasi marami na rin kakompetensya, 'di ba, sa mga BPO. Exactly, no? So isang problema 'yon, no? Kumukonte actually ang nagte-take ng nursing, no? Sa doktor pwede rin, no, pero I don't have the exact numbers, but dati pa talaga problema rin 'yon, no? However, maliban doon, no, kahit na marami kang nurses or marami kang doktor na pag-graduate, no, and sometimes that's the problem, walang ganung karaming opportunity rin, no, na mag-find ng work na sustainable na madi-deploy mo lahat tong mga nurses and mga doktor. And so ang nangyayari, maraming ang nag-abroad, no? At kung saan na lang, or instead of nursing or ang isang nurse, maraming nurse tayo na napunta sa call center and BPO industry na, no? Or other jobs, no, like in the pharmaceutical industries, kasi they may pay better, the work may be better also, no? So maraming issues to na talagang nakikita natin na challenge, no? And it as the new year comes, talagang problema. Problema nga rin ba, Doc, yung mga bilang ng mga nakaka-graduate dahil parang tumataas nga ba yung criteria natin sa pagpasa ng mga doktor sa Pilipinas? Actually, again, wala tayong datos doon. Posible, pero hindi ko alam, no? And mahirap i-quantify yan, eh. Wala tayong isang problema yun, no? Yung funding for research, no? Kasi itong mga tanong mo na gano'n, no? Katulad ng tanong mo, kailangan masasagot lang kapag meron tayong tamang datos. Otherwise, fake news ang pag-uusapan natin. So, yes, pero very clear, no, na kung ganun ang issue na kulang ang graduates at ng ating mga colleges, no, talagang kukulangan talaga tayo ng workforce, no. And this was very evident during the COVID actually, no. Nung COVID, nakita natin na talagang marami ring healthcare workers, although hindi lahat, no, nag-choose na magsilbi pa rin despite na walang kaukulang funding or sweldo or support.
Kaya talagang dapat talagang kung balikan natin yung COVID times during those times, yung mga ospital lahat nalugi, lahat, everybody has to chip in, no. Yet we hear about things that don't hindi kaaya-aya sa pakinig, no, na meron palang yung pondo na kailangan mapunta sana sa COVID and napunta saan. Even the health emergency assistance, no, to the nurses, to the doctors, to all the healthcare workers during the hindi lang na delay, meron pa diyan na hindi pa nabigay, no, until this time. So these are all again challenges that we face even in the future, itong year na to, no, na pwedeng talagang magdulot ng mas malaking problema. Sa kabila nga po ng mga pagsubok na ito, Doc, sana nga po mahanapan natin ng solusyon at mabigyan nga rin po natin ng aksyon. Yan nga po rin ang ating babalikan, yung solutions and hope, and of course cost of cancer care and financial toxicity sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Oras natin sa buong Pilipinas, ganap na 8:00. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa. Better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Nagbabalik po, third part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang challenges facing oncologists in 2026. Dakuan naman natin ngayon, Doc, yung cost of cancer care and financial toxicity. Sabi nga natin kanina, dumadami yung option sa gamutan, pero yung option natin sa pambayad ng panggamot, Doc, ay marami na nga rin ba? O nandun pa rin tayo sa, maglululo na lang muna, 'di ba? Aasa sa financial help from the government? Which is indeed kulang na kulang. No? And then, of course, as you know, there's this controversy regarding nagiging politika, napupolitika rather than talagang natutulungan. And then really, I'm sure this is shared by all the doctors. We do a lot of work and we don't get compensated well. No? So talagang yung frustration ng hindi lang yung systemic na pressure, yung mga administrative na pressure ay talagang nadadagdagan. No? And what we mean by financial toxicity, is that yung cost kasi ng yung pagde-deliver ng cancer care, and of course yung and mga gamutan hindi galing sa amin doktor I mean ang ating role actually is to try to provide itong mga options and give what we can and what we can do. And ito hindi pinag-usapan pa yung professional fees, pero yung gamutan mismo, the cost of hospitalization, ang mga gamutan which can go to the hundreds of thousands per cycle of say chemotherapy. And siyempre merong mura-mura dyan, ganun, and as you said, paano ma-afford, isang problema yon, so financial affordability or toxicity nga, kasi parang toxic rin yung presyo ng mga gamutan. Also the other problem is yung accessibility. Meron kasi tayong mga gamot na hindi natin bagong gamot na hindi pa available sa atin or hindi natin na-access kung hindi galing sa or maghanap ng paraan para makakuha sa abroad or somewhere, nagdadagdag sa accessibility,
hindi accessibility and availability of that, of course, affordability. So itong all these contribute to the problems that we have. Sa accessibility and availability, Doc, ibig sabihin may kakulangan nga rin po ba tayo? Hindi nga rin po ba sapat yung mga gamot na maaari nating i-distribute or sabihin nating ibigay para sa mga pasyente? So depende, meron, hindi naman sinabi nating wala, meron, kaya lang meron ding hindi available, or hindi accessible. So may mga gamot yan na matagal na gusto nating maidala dito, from wherever na develop, for example in Europe, in Japan, or in the first world countries, the US or Korea, ganun, na hindi natin ma-access or hindi available dito. Hindi lang dahil some may even be cheap, pero hindi lang natin makuha, hindi accessible sa atin. Or there's another problem, the problem of drug shortages, merong mga gamot dyan na globally nasa short, for several reasons, some of them yung raw material, for example, na naging hindi ganun ka-available. And merong factories na nag-close, especially during the COVID. So and then logistics, yung pagdala dito from abroad, yung gamot, transport, hindi rin umaabot. So or even equipment, like as surgeons, minsan yung gusto naming gamit, hindi natin either hindi palaging nandyan, or hindi palaging available, or downright talagang wala, and so issue talaga yon, Nagiging problema nga rin po ba natin, Doc, yung mga approval ng permit or nung netong mga gamot, kasi 'di ba sinasabi natin kailangan may FDA approve? Nako, meron nga akong isang gamot dyan, it's not a gamot, but it's a substance that I use na we can use sana, it's called a dye, isang pangkulay, or pang-detect ng na ginagamit sa isang procedure sa cancer, hindi pa FDA approved, dito sa atin. And so matagal na, it's been years na gusto ko sanang there's this company that is trying to have it approved na hindi pa. So yes, meron talagang mga hadlang na gano'n, na obstacle na at hindi natin, ang mahirap dyan, hindi ko rin maintindihan, at hindi mahirap pag-ukulan masyado ng panahon at gawin on your own, These are things that talagang beyond our mere doctor's control, Yes. So pinapaubaya natin to sa the rest of the community, the people who are in this business or who do the importers, etc., and the ones who try to seek the approval of the FDA and the FDA itself, So many kinds of administrative problems that we're facing as we go. Given this kind of challenges, marami nga po, Doc, at hindi nga rin lamang simple, ano nga po ba yung mga suggestion or sabihin nating solusyon na nakikita natin para nga po matapos na, or sabihin natin kahit papaano mabigyan ng pansin, matugunan yung pangangailangan ng ating mga oncologists and of course ng ating pasyente? Well, hindi nga natin gustong panay puro parang fast segments natin, puro rants, 'di ba? Puro complaints at talagang problema. So number one, this is, I think, a something that we can only encourage, that we get enough support, I think as you see, the big difference between countries like yung mga natin, Hong Kong, Singapore, or even Taiwan, you see that they're so near,
And kung ikukumpara mo kaming mga doktor and mga nurses lalo natin, no? Ang nurses natin is wanted in the whole world, no? Talagang magagaling ang nurses natin, and hindi siguro tayo talo, no, as doctor. And I'm not saying that ako, I think we have a lot of doctors who are magaling. Ang problema talaga, kulang tayo sa support, no? Well, number one support ang na kailangan natin sana is the government, no? And so unlike these countries that I mentioned, no? Kasi for example sa Taiwan, sa Hong Kong or even in Singapore, talagang tinatayuan sila ng magagandang facility hospital at magandang centers, yes, and pinopondohan at enough yung supply at yung admin, no, yung administrative aspect talagang tinatanggal sa doktor at para magawa ng doktor or at nurses yung mga kailangan gawin, binibigyan ng proper equipment and pinopondohan. And of course, kanina sinabi natin yung research, no, talagang there's research funding, no? Sa US ang nung ilan pa 50 years ago ang funding more than for example just for cancer cancer research $2 billion, no? And now it's up to $6 billion almost a year. Tayo sa research talagang kulang kasi siyempre, we have a lot of problems. I mean, that's the government side, no, kung paanong gawin. Pero talagang kulang ang pondo. And maybe, no, if we can get enough or at least more support from government and whatever institution that can support us, then maybe that should be a path, no, or solution para mas effective ang ating cancer care. Okay. Alamin pa nga rin natin, Doc, paano nga rin po ba natin masusustain ang humanity in cancer care and yung mga pag-iisip na mag-early retire ang ating mga oncologist. Ayan nga rin po ang ating babalikan, Doc, maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. This time. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang Meralco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ang iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV at ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, mga challenges o pagsubok ng mga oncologists ngayong 2026, hanapan nga rin man po natin, Doc, ng solusyon para hindi naman nga po sinasabi natin, puro reklamo na lang, 'di ba? Puro hinanaing. Ayan, ito ay ilan lamang sa mga suwestyon na sana nga rin po ay mabigyan ng pansin at kanina nga po na-mention natin na sana ay mabigyan nga rin po ng sapat na pondo. Kaya ngayon, Doc, isa sa mga pinapanalangin nga rin po ng ating mga kababayan ay yung mental health support, hindi lamang para sa mga healthcare worker kung hindi para na nga rin po sa mga pasyente natin. Oh, definitely, no. Isang aspeto to ng cancer na often talaga neglect, no. Of course, yung sa pasyente na lang wala talagang hindi na natin kailangan isipin pa, no. Syempre, once you have cancer, nasa stress talaga yung pasyente and the family members. I always say, no, aside from, buti na lang dito, meron mas maganda yung ating family support, no, family relative, and meron tayong spiritual na aspeto na medyo strong tayo dito sa Pilipinas, no. When I was in the States, yun ang konting kulang sa kanila, no. Tayo mas malaking support natin, pero hindi lang yun kasi ang kailangan minsan kailangan ng expert help, no. So ang expert help ang eksperto sa mental health, sa mental well-being really are the
the psychiatrists, no? And nako, pag titingnan mo ang ano nila, bihira kang makakita ng kulang na kulang talaga ang mga psychiatrists, no? Yet also, no, ang psychiatrists, kami mga oncologists, mga nurses, tayo, lahat kami na nagpo-provide, no, healthcare providers, also are challenged, no, regarding our own mental health. Nakaka-depress kaya, no? Na makikita mong mga pasyente mo pupunta sa iyo, tapos usually advanced case na you feel helpless, no? And that's why the professional in us kailangan lumabas para matulungan ang aming mga pasyente. Kung hindi, kung tayo masyadong nag-sympathize sa pasyente and then malungkot lang, di walang mangyayari sa sitwasyon, no? Kulang din, no, ang support para maging maganda ang ating mental well-being dahil nga dun sa ating support system hindi ganap. But siguro we can mula sa pamamagitan nito at sa pamamagitan ng ating talakayan, kasi the first step is really awareness, no? Alamin natin ano ba ang problema, no? Pag alam natin yung problema, pag matukoy natin yung problema, then makakabigay ng solusyon, no? So hopefully dahil mas alam na natin ang mga issues at mga problema, matutugunan natin to, no, sa tamang sa in the near future at least. Para nga rin po mabawasan or sabihin nating malimitahan, ano, yung mga nag-iibang bansa dahil nga po sa paghahangad ng better pay or better benefits, kailangan nga rin natin po bigyan ng training yung ating mga nurses, doctors, or sabihin natin yung mga healthcare workers natin. In any corporation or in any organization, ang kailangan naiisip, or one of the things that we look at is succession, no? Dahil sa ang workforce, no, tayong mga baby boomer talagang tumatanda na rin, dapat meron tayong next generation, no, ng mga healthcare workers at yung talagang nagmamalasakit, no? And sometimes na nawawala kasi ibang generation na, no? Talagang iba na, TikTok generation na to. Gap, 'di ba? And may advantage pero meron din disadvantage, no? And isang challenge natin, no, mas-sustain, no, as we said, the term is sustaining the humanity, no, in cancer care, no? It's not easy with all these problems, no? But again, we hope na mangyari, no? And slowly, no? As we kasi as the times go naman, again, nare-realize natin, and dahil I hope may tugon dito sa mga issues natin, sa mga scandals natin ngayon, no? Kung saan napupunta yung pondo, mabigyan ng pansin, no? Unti-unti ang ating mga issues dito para naman, no, tayo magiging makatao. Yan. Humanity, no, is makatao sa ating pag-aalaga or pagsusugpo ng cancer, both the patients and the healthcare providers. Na-mention nyo nga po kanina, Doc, yung succession, ano, naiisip nyo na nga rin po ba ang early retirement? Sana may opportunity na gano'n, no? Pinag-usapan lang namin this afternoon, no? Sabi namin, ang kakaiba dito sa ating bansa, most doctors have to, and most healthcare kaming mga doktor, no? We are not employees of the hospital, so wala kaming sweldo. And hindi katulad ng mga
mga ibang bansa na swelduhan ang doktor. And so pwedeng mag-focus dun sa care aspect rather than yung financial aspect also. So pwedeng mag-retire, kaya lang pag nag-retire ka at hindi ka nag-work, hindi ka wala kang trabaho, hindi rin masusustain ang iyong buhay. So yun ang isang issue. Of course meron diyan kahit na hindi doktor naman kung talagang maswerte ka at nepo baby ka or meron talagang ang pamilya may generational wealth, meron kang inherited or talagang tawag natin independently wealthy, edi walang problema, pero sa marami sa atin we really have to work we call it earn a living. It becomes an issue, it becomes a challenge. Ayan, so hindi easy pag-usapan ang early retirement. So let's pray and hope ngayong 2026 mabigyan nga po ng solusyon at aksyon ang mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at gayon nga rin po ng ating mga pasyente. Maraming salamat, Dr. Marco. May mga gusto po ba tayong batiin, pasalamatan? Wala lang. Lahat we wish everybody a happy new year and a prosperous new year, and sana maging bearer of blessings truly itong taon na to. Salamat. Thank you once again sa ating Professor of Surgery ng University of the Philippines, Manila, and of course, Surgical Oncologist ng Manila Doctors Hospital, Dr. Marco. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.